Okay, shout out sa inyong lahat and hindi na tayo mag-shout out ng paisa-isa dito. Direct na tayo sa pinaka main topic natin and kung sino yung mga habol ngayon no, magsi-share screen ako. Sabihin niyo sa kanila na maghintay lang sila. Okay, gagawa ko ng way para magtanggal muna ako ng share screen para ma-accept ko sila. Kasi nga co-host lang, wala tayong co-host ngayong gabi. Okay, kasi baka may mga member kayong umahabol, baka hindi makapasok, sabihin nyo, wait lang sila. Okay ba yon? Ito, kakasabi ko lang, pumasok itong si... Iyan. Gusto ko sanang i-change, gusto ko sanang i-change tawag dito ng Zoom, pero since ito na yung nasend ko sa inyo kay Coach Judah, and hindi din ako aware na wala pala tong co-host. Alright, so let's start guys. Okay na ba? Okay, mag-share screen lang tayo. Okay, type number 1 kung nakikita nyo ang aking share screen. Type number 1. So our topic for tonight is all about, 5 steps to success. Okay? So sige nga, type mo nga, 5 steps to success. Type. Sige. Yan. Sige, type mo. Kahit mahaba yan, para makita natin yung mga masisipag na mag-type. Sige lang, type mo lang. Okay. So ano ba yung 5 steps to success na yan? Ang 5 steps to success, eto lang po yan. Eto lang po yung pinaka-pattern na gagawin natin sa mga willing, Sa mga willing na maduplicate, matuto at gusto gumaling sa company natin. Okay? Kasi, alam nyo, I'm doing network marketing for the past 10 years na. Okay? Ay, hindi. Magti 10 years pa lang. I'm not saying na I am very, very successful. Okay? Pero masasabi ko talaga na every time na nag-network ako, yung sinabi ni Coach Peter na kumita ako ng 2 million sa isang kumpanya na 1.5 year, you can check naman yan sa TikTok and you can check naman yung mga past company ko sa Facebook, na active ako right now. Okay, kasi nakita ko yung mga nagwo-work at hindi nagwo-work sa MLM business. Ang isang nakita ko yung the more na mas madali ituro, mas duplicate. Pag mahirap ituro, pansin mo pag yung upline mo, yung mentor mo, ang galing-galing niya. Di ba ang hirap gayahin? Tama mali. The more na komplikado, the more na maraming tinuturo, ang hirap gayahin. At the moment mahirap siya gayahin, mahirap magkaroon ng resulta. Ako ang naniniwala ako na dapat simpleng sistema, dapat simpleng, alam mo yon, yung madaling i-duplicate. Kapag madali yun i-duplicate, madaling matutunan at naniniwala ako na madali rin magkaroon ng resulta. Tama ba? Sige nga, type 1, kung agree ka doon. Okay? Guys, itong 5 steps to success na to, gagawin natin siyang module. Okay ba yon? Itong module na to, sistema to, programa to, para sa lahat ng mga members, para meron silang susundan. So actually, ginawa ko na to nung mga unang Live Good. Ginawa ko tong workshop offline, okay, sa kabilang team ko, and sobrang nag-work to. And etong plan na to, etong steps na to, eto rin yung ginawa kong steps nung kami nagtayo ng kumpanya. Actually, nagtayo na po ako ng networking company. Yun nga lang sumablay, nagsara, kasi nga yung pinaka CEO doon, iba yung mindset niya, para lang pala kumita. Okay, sa mga nagtatanong dito, no, naging may-ari na rin po ako ng networking company. Kaya kahit paano, may idea tayo kung paano magpalaki ng team. So ngayon, itong 5 steps to success na sinasabi ko sa inyo, magiging module siya. Magkakaroon tayo ng, di ba? Okay, so halimbawa, ibagsak natin yan.
Isulat natin para mas malinaw. Sorry guys ha. Pinagpa-practice ng anak ko tong ano eh. Okay guys. So meron tayong 5 steps to success. Okay, pasensya na yung sulat ko ha. Ganun talaga pagka mga pogi. Magaganda sulat. De, joke lang. So guys, yung 5 steps to success na yan, una, magkakaroon tayo ng number 1. Ano yung number 1 natin? Yung first step, make a goal. Guys, etong ilalatag ko sa inyo, ito yung laman ng ito yung laman ng module na magiging training nating lahat. Pero hindi ko 'to ibabanggitin lahat dito ah. Parang ito lang yung pinaka-idea. Ano yung aabangan nyo dito sa module na to. First step natin is may pumapasok po, pa-accept po. Sorry, nasa sharing tayo eh. So, siguro later na lang, Coach Arnel. So, make a goal. Sa make a goal na yan, nakapasok dyan guys, una, bago magkakaroon ng make a goal, magkakaroon dyan ng tinatawag natin na mindset na training. Okay? Bakit mindset muna? Bakit hindi mo turuan how to invite? Bakit hindi mo turuan na mamrospect? Guys, pag mali yung mindset niyan, kahit anong ituro mo, magiging mali lahat. Tama, mali? Pag hindi nakaayos ang mindset niyan, believe me, hindi magmamanifest lahat ng ituturo mo. Okay, kaya kailangan sa bagong member, ituturo natin, okay, aayusin natin kung ano ba yung tamang mindset bago niya makuha yung goals niya. Ano ba yung mga example ng tamang mindset? Ituturo natin dyan sa module 1 na yan. Okay? Hindi lahat ng nakasanayan niya, paniniwala niya is kailangan niya i-apply dito sa Live Good. Bakit? Maraming paniniwala siya, okay, na na-adapt niya sa mga past life niya na pinaniniwalaan niya na hindi makakatulong dito sa Live Good. Like, halimbawa, yung negative siya mag-isip. Halimbawa, mali yung paniniwala niya sa pera. Di ba? Yun muna yung aayusin natin. Isiset natin yung mind niya na dapat tama. Kasi pag hindi yan na-iset ng tama, guys, promise, hindi magmamanifest lahat ng ituturo mo sa kanya. Baka biglang baka biglang mag-recruit lang ng isa dyan. Madaling ma-negative. Okay? So, after mindset, okay, may pumapasok na ito. May nag-PM sa akin. So, after mindset, guys, dyan natin ilalagay yung mga, okay, yung second naman, yung make a goal. Ano yung make a goal? So, bibigyan ko kayo ng idea. We have short goal, mid goal, long-term goal. Yung tatlo na yan. Okay? Ibabagsak ko dyan, paano ba talaga tamang pag-set ng goal? Kasi marami sa atin guys, so marami sa atin, bago pa lang sa ganitong industriya, okay? So tanggalin ko lang yung pagka-share screen natin ah. Pwede ko naman ito ibagsak ng hindi naka-share screen. Okay, para ma-accept natin yung mga pumapasok. So guys, natapos tayo dun sa natapos tayo dun sa short term goal, mid-term goal, pangatlo, long-term goal. Dito pa lang guys, marami ng mga hindi natuturo ng maayos. Paano hindi natuturo ng maayos? Halimbawa, bago ka pa lang sa ganitong business, ipupush kita mag-platinum ng 1 buwan, 2 buwan. Ipupush kita mag-diamond ng 3 buwan. Kaya naman.
Kaya naman, bibigyan natin ng explanation. Bibigyan natin ng explanation na bonus na lang na magda-diamond ka ng 5 buwan, ng 7 buwan, ng 10 buwan. Ang kailangan mong gawin is, tapusin mo, kailangan mong magpakagaling. Kailangan, sa short-term goal, ano ba yung short-term goal? Una, kailangan matapos mo muna yung mga module, yung mga trainings na gagawin natin. Pangalawa, dapat magkaroon ka muna ng commitment dito sa module na gagawin natin. Pangatlo, dapat, so yun yung mga short-term goal. Ang short-term goal, nakalagay dyan guys, yung 1 year, 1 month to 1 year. Ang mid-term goal, yan yung 1 year to 5 years. Long-term goal, 5 years onwards. Okay, kasi maraming mga nagsasabi na, naku, coach, 6 na buwan na ako, hindi pa ako gold. Coach, grabe no? 1 taon na ako, ano pa lang ako? Bronze pa lang ako, silver pa lang ako. May na-encounter nyo? Bakit sila ganon? Possible kasi, tama naman po yung nasabi ng coach, tama naman yung information, pero kulang. Paano ko nasabing kulang? Hindi kasi sinasabi na dito sa ganitong business may proseso. Ang pinaka-importante dito is mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa skill set mo. Dapat matutunan mo muna, mabago yung mindset mo. Matutunan mo muna paano talaga yung way ng prospecting. Paano talaga yung way ng inviting? Ano yung mga pwede mong sabihin at hindi mo pwedeng sabihin? At kapag nag-invite ka, ano yung possible na may encounter mong objection? Like, halimbawa, nag-invite ka, di ba, may possible na magtatanong sa'yo, naku, Lance, networking ba yan? Naku, Romalia, ano yan, magbebenta ba ng products dyan? Naku, Nestor, ano yan, anong klaseng business yan? Maglalabas pa ng pera dyan? O, paano mo sasagutin kung bago ka? Paano kung hindi ka naturuan ng apply mo? Eh di sayang yung prospect. Dahil mali yung, hindi mo nasagot yung objection niya. Sayang. Sasali sana siya eh, possible eh. Tamang prospect yun eh. Right people yun eh. Kaso mali yung atake mo. Hindi mo nasagot yung sa pag-i-invite pa lang, hindi mo alam na may question ka palang may encounter. May objection ka palang may encounter. Guys, hindi lang po sa closing ang may objection. Alam nyo ba, sa pagsiset pa lang ng schedule, may objection na? Like, busy kasi ako eh. Hindi ako available mamayang 8 p.m. O, anong isasagot mo? O, may objection na. Pero kung alam mo, ganun ba? Kasi meron kaming everyday na Zoom. We have Monday to Saturday. Saan mo prepare dyan? Monday ba? Wednesday? Thursday? Anong prepare mo? Yun. Tapos kapag nag-i-invite ka, dapat ikaw yung laging nagtatanong, hindi siya yung nagtatanong. Halimbawa, nagtanong siya, di ba? So, pag nalaman ng bagong member yan, yung basic lahat, paniwala ka sa akin, 2 months, 3 months, walang downline yan. Pero pag natuto yan, magulat ka. Tatawag upline, o coach, meron akong pay-in. Kasi guys, ang network marketing is all about educating people. Nag-educate tayo. Guys, profession to. Hindi lang to putyo-putyo pagkasali mo. 'Di ba? Ang totoong business, guys, eto meron talaga tong process. 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Dapat naka-mindset ka in the buti ito, tinanggal ko yung daming pumapasok. 'Di ba? Oh, eto, wala naman mali dito. Like, dapat magplatinum ka ng ganito, dapat kumita ka ng ganito.
Dapat magkaroon ka ng ganito. Paano kung hindi mo nakuha? Dapat, for me, ang teaching, okay, sige, mag-platinum ka ng 3 buwan, kumita ka ng 200,000 ng ganitong buwan, okay yan. Bonus na lang yan. Secondary na lang yan. Ang pinaka mindset natin, ang pinaka-focus natin is paano kita tutulungan na lumalim ka sa business, gumaling ka, at matuto ka. Kasi naniniwala ako, pag gumaling ka, kahit ayaw mo ng 1 million, kikita ka ng 1 million. Pag gumaling ka, nagkaroon ka ng mga tamang skills, kahit ayaw mo ng sasakyan, magkakasasakyan ka. Pag gumaling ka, guys, kahit ayaw mo mag-platinum, magpa-platinum ka. So, ibig sabihin, dapat ang pinaka-focus natin is learning muna. Matuto, gumaling. Huwag magmadaling kumita. Kasi recruit ka ng recruit. Oh. Ano yung mga na-encounter mong objection na hindi mo nasagot ng tama? Kasi nagmamadali ka. Guys, sa lahat ng mga nandito sa Zoom, real talk tayo. Gusto ko, iba yung maging thinking nyo sa Live Good kasi long term to, hindi ito short term. Oh. Halimbawa, may napapayin ka, what is next? Pero alam ni Coach Peter to. Ito yung ginagawa ko dati pa. More on duplication. So ano pa? Wait lang. May pumapasok. Okay. Okay. Sige nga, type number 1 kung meron kayong natututunan. Guys, nagsisimula pa lang tayo Lahat ng mga nandito, guys, magkakaroon tayo ng isang GC. Isang GC na imo-monitor natin kung sino yung may galing na sa ganito, tapos na yung ganitong module. Tama, wag magmadali. Ako, tingnan nyo guys, ako, alam ng mga leaders ko dito, yung mga bago pa lang dito, guys, nagkaroon ako ng 3,000 members under sa akin. 3,000. Ilan na lang ngayon? Nasa na lang. Last month nag-subscribe nasa 890 na lang. From 3,800 plus na lang. Paano kung yung 3,000 na yon? 100, 500 nang natuto ng mga basic skills. Yung alam mo, nagagawa din nila. Sabog ba? Network marketing is all about duplication. Madalas nating naririnig. Anong naduduplicate mo sa downline mo? Anong skills? Okay? Lahat ng mga makakasama dito sa module na to, ito yung mga willing. Ito yung mga talagang committed. Don't worry, hindi naman 8 oras ang kakainin ng time mo. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, pag natapos mo tong module na to, okay? Mag-iibang tao ka. In a sense, na magiging magaling ka. Kasi bakit? Dito, ituturo ko dito paano ba yung tamang pag-share. Di ba? Ituturo ko dito paano ka mag-share pag may prospect ka. Hindi ako magaling na speaker, guys Hindi ko sinasabing magaling ako na speaker. Bakit? Marami naman mga magagaling na speaker, wala namang resulta Ang point ko dito, yung pattern, meron ka. Yung skills. Okay? Yun yung point ko dito, guys, yung skills. Pero ituturo ko dito paano ka magiging kahit pa paano maging magaling na speaker. Gusto mo ba 'yon? Sa module na 'to? Ituturo ko sa module paano yung proper way talaga ng ABC rule. Yun lang, baka meron dito 5, 'di ba? 5 months na, 7 months na. Basic ABC rule, hindi kaya, hindi alam. Okay. Shortcut natin First step, we have make a goal. Bago tayo magkaroon ng make a goal, magkakaroon tayo ng mind setting. Ipapaliwanag doon ano yung mga dapat mo munang baguhin. Ano yung mga paniniwala mo na hindi makakatulong para makuha mo tong pangarap mo, etc. etc. Tapos,
ilalatag ko paano ba talaga yung paggawa ng goal. Second, okay, ano yung pangalawa? Make a plan. Gagawa ng plano. Okay? Bakit? Kasi goal without a plan, nako, para kang ano dyan, para kang ewan dyan. Parang nakakita ka ng basketball court. Nagba-basketball kayo tapos walang ring. Na-imagine mo ba? Saan mo i-shoot yung bola? Halimbawa, nagpapatayo ka ng bahay. Sige, gawa tayo ng bahay, gawa tayo ng bahay. Ganito, ganyan. Gusto ko, ganito, ganyan. O anong plano? Paano mo magagawa yung bahay? Kasi may mga plan yan eh. Tama, mali. Nag-goal ka na ngayon. Gusto mo magkaroon ng iPad muna. Gusto mo munang magkaroon ng cellphone. Gusto mo munang at least gumaling ka sa pag-i-EBC role. Matutunan mo lahat ng mga handling objection ng prospect mo. Okay? So sa make-up plan, ang gagawin natin, so guys mag-share screen muna ako mga pumapasok. Paki-update nyo sila. Guys, ano to libre to itong module na to wala tong bayad ni piso. Okay? Ito. Ano yung pangalawa natin? Pangalawang step, make a plan. Sige nga, i-type mo nga sa chat, chat box, make a plan. Okay? Lahat ng platinum sa Live Good, lahat ng diamond. Okay, sa lahat ng mga bago dito, guys, dekada ang experience nila sa network. Alam nyo ba yon yung mga dito? Dekada. Decade. 10 years plus. Yung mga ako, guys, magdedekada na ako. Nakikita nyo na platinum si Coach Six, kumita ng 1 million, nakabili ng house and lot, nakabili ng kotse. Guys, 10 years na ako sa network eh. Ikaw ba, willing ka bang pagdating mo ng 8 years, 9 years, doon mo palang makukuha yung first million mo? Okay lang ba sa'yo? Na 7 to 8 years, doon ka palang kumita ng 1 million, makabili ng kotse, kumita ng passive monthly income, makabili ng house and lot. Okay lang ba sa'yo kung ganun katagal? Yes, mentor. Guys, hindi ko sinasabing yun talaga ganun katagal Depende yan. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo is may process. Bonus na lang na 1 taon, kumita ka ng 1 million. Kasi pag maling information, too much deliver, pansin mo, yung downline mo, yung napapasok mo, grabe, 6 months na ako, bakit wala pa ako na-recruit? Bakit bronze pa rin ako? Magaling ka na ba mag-handling objection sa 6 months mo? Baka basic ABC role lang, di mo alam. Baka yung basic na pagsiset lang ng appointment, hindi mo alam. Nagigets niyo ba yung point ko? Okay? So, guys, sa mga nandito sa lahat ng mga nandito, kahit saan ka naman pumunta sige, magtayo ka ng traditional business. Kahit anong opportunity pasukan mo, yayaman ka ba ng 1 taon, lalo na pag bago ka pa lang? Real talk tayo. Anong opportunity pwede mong pasukin na 3,000 kapital, 600 pesos na monthly, na pwede kang yumaman ng 3 to 5 years? Guys, kahit anong pasukin mong trabaho, kailangan may proseso talaga. Kailangan nating tanggapin yon. Walang shortcut. Okay? So anyway, make a plan. Sa plano na yan, guys, sa pangalawang step natin, dyan nakalagay yung at least 1 to 3 hours per day. Okay ba yun? 1 to 3 hours per day? Gusto mo, okay lang ba? Hihingin ko yung 1 to 3 hours per day mo ng 1 taon. Pero after nito, pag nagawa mo to ng commitment ng 1 taon, o baka walang 1 taon, okay lang ba kahit mag-passive income ka na? Hindi 8 oras. Anong gagawin natin sa 1 to 3 hours per day na yan? Diyan mo i-commit yung time mo sa pag-attend ng Zoom.
webinar natin sa DMW. Pag-a-attend ng Zoom sa training natin na gagawin natin ng module. At least 1 to 2 hours yun. Okay? Yun lang, 1 to 2 hours, 1 to 3 hours lang per day. Naniniwala ako na kayang talunin ng isang member na 1 to 3 hours lang per day ang binibigay niya sa business niya, pero consistent. Kesa naman sa isang member na nag-network ng 8 oras ng 16 hours twice a month. Tama, mali? Okay, balik tayo dito. 1 to 3 hours per day. Anong gagawin natin sa makeup plan? Ito yung magiging committed nyo guys ha. Ito lang, hindi ko sinabing 8 oras. At kung hindi ka willing ibigay yung 1 to 3 hours mo per day, okay lang naman. Ang gusto ko, lahat ng mga mag-a-attend dito sa module na to, yung mga talagang gustong mag-grow, gustong gumaling, gusto matuto, gusto kumita ng 1 million, gusto makabili ng kung anong gusto niyang bilhin, pero hindi yun rush. Nakadepende yun sa'yo. Malinaw ba yun? Okay. Guys, ano lang to ha? Ito yung mga parang aabangan nyo sa module natin. Ano yung 1 to 3 hours? Yan, mag-attend tayo ng Zoom, sa mga training. Diyan ko ituturo yung 5 fingers or basic skills. Ano yung 5 fingers na yon? Una, prospecting. Paano ba talaga tamang pamamrospect? Diba? Alam nyo, prospecting, kapag na-master mo yung pamamrospect, kapag na-master mo talaga yung gumaling ka, hindi ka mawala nang i-invite. Kasi ang pamamrospect, skills din yan. Paano ba yung unang atake? O, pangalawa, inviting. Ituturo ko sa iyo yung tamang pag-i-invite. Yung dalawang klase ng approach, yung nag-i-invite. Okay? Pangatlo, ito guys, hindi ko muna ituturo sa inyo paano maging gumaling na speaker yung mag-present. Bakit? Hindi naman natin kailangan yun eh. Meron na tayong DMW na may mga magagaling na tayong speaker na nagpipresent. Tama, mali. Ang kailangan mo na lang gawin, yung prospect mo. Okay? Tanggalin ko pagka-share screen kasi baka may pumapasok. Again, ulitin ko, hindi mo kailangan maging magaling na speaker. Magaling na tayong speaker sa DMW. Ang kailangan na lang natin gawin is yung prospect natin, papasukin natin doon. Okay? Pero meron tayong Zoom, like for example, meron tayong session ngayon. Ito, sample lang to Paano ba yung introduce yourself? Number 2, anong background mo? Number 3, okay? Pangalan mo, anong background mo? Taga saan ka? Pangatlo, pang-apat, pang-5, message. Message, depende sa prospect mo, anong background niya. Sample lang to guys Hi, my name is Nicolene Perez. Ang background ko before, dating factoring worker. So, Balagot. Diba yung last sharing ko sa DMW. So, sino bang nag-invite sa akin dito? Okay? O, sabihin mo. Tapos, i-share mo yung reason mo. Tapos sa pinakadulo, paano mo nagawan ng paraan? Like, halimbawa, umutang ka. O ano yung sasabihin mo sa utang? Bibigyan kita ng idea. Like, pwede mo sabihin yung maling utang at tamang utang. Kasi may prospect kang nakikinig eh. Alam mo walang pera siya, halimbawa. Di ba? Alam mo, na-realize ko na ginawa ko lang din ng paraan, wala akong pera. Pero na-realize ko, kung hindi ko gagawa ng paraan, wala, magbabago sa buhay ko. At na-realize ko na, this time, uutang ako, hindi naman para sa gastos. Yung mga ganong, pag ikaw nag-share, yan, magkakaroon tayo ng ganyang session. Okay?
At lahat kayo, hindi naman lahat, halimbawa 29 tayo ngayon o 30. Meron lang dito 5 mag-share. At least yung iba ngayon nagkakaroon ng idea. Yan. Hindi pwedeng hindi pwedeng oh, Kuya Van, marunong ka na bang mag-ABC rule? Tapos sasabihin mo, yes, mentor, marunong na. Sige nga, sample. I-ABC mo nga yung upline mo. Hindi pwedeng, mentor, hindi pwedeng, hindi. Pero, i-make sure na talagang alam gawin ng downline. Hindi pwedeng, sige, alam mo na pala eh. Sige, ikaw na bahala. Hindi ganon. Talagang more on duplication tayo dito, guys. Pero kung pinagsabay mo yan, may direction ka na, may speed ka pa, di mas maganda yon. Pero minsan kasi, alam mo yun, 100 ka, 200 ka, after 3 months, 2 na lang kayo. Walang sustain. Hindi na susustain. Bakit? Guys, 2 lang naman eh. 2 lang naman ang nagpapasustain sa isang member. O possible marami pa, pero ito yung 2 para sa akin. Una, pag kumikita ang member, hindi madidemotivate yan. Tama, mali. Tutuloy yan, hahata yung kumikita ng dollars eh. Hindi pag ikaw ba kumikita ka ng 10,000 buwan-buwan? Ayan, sabi ni Doc Chris, yes to sustain. Hello, Doc. Yan, ano natin yan? Silver rank natin from Baguio City, isang doktor. Yan, shout out, Doc. Guys, hindi to hindi to training pa. Binibigyan ko lang kayo ng idea ano nga abangan natin. Okay? Ano to, parang isang buwan o 2 months na module. Alright? But anyway, guys, para hindi na tayo masyaba, yun, yung 2. Pag kumikita ang member sa Livecode, nagpa 5,000, kahit 5,000 lang monthly, hindi mo mapapakwit yan. Pag nagta 10,000 monthly yan, hindi mo mapapakwit yan. Uminto na yung upline yan, hindi magkukwit yan. Tama, mali? Pangalawa, kasi hindi natuto, kaya nag-quit. Marami sa ganitong industriya, hindi sila kumikita ng 3 buwan, ng 5 buwan. Pero dahil natututo sila, gumagaling sila, nag-enjoy sila, nadidevelop nila yung sarili nila na dati hindi sila marunong magsalita. This time, marunong na sila. Hit sila ng tama. Guys, kahit hindi kumikita yan, nandyan pa rin, nag-stay pa rin. Ako, meron ako isang mentor. Ito, sabihin ko na lang sa inyo itong kumpanya. Yusana. Alam nyo ba magkano yung kapital ng Yusana? Magkano yung monthly na auto ship? Pero alam nyo ba, marami akong kakilala dun before. Isang taon na, wala pang kinikita. Buwan-buwan naglalabas ng napakalaking pera sa auto ship. Pero bakit hindi sila nagko-quit? Sige nga, tanong mo, bakit hindi sila nagko-quit? Bakit? Sige, chat mo sa chat box. Kahit isang taon hindi kumikita, buwan-buwan naglalabas ng malaking pera, chat mo. Yan. Simple lang po kasi natututo sila. Na-educate sila. Gumagaling sila. Mas lumalalim sila sa business na ginagawa nila. That's why hindi sila nag-quit. Ito yung magiging natin. Hindi ka man kumita dito ng mabilis. Okay lang, actually. Sa akin okay lang. Hindi naman pera-pera ako dito eh. Alam ng mga court ko dito, si Coach Arnel, Coach MG, Coach Romalia, Coach Peter. Hindi ako sa pera-pera. Wala akong pakialam kahit wala kang mapasok ng isang buwan. Actually, basta alam ko natututo ka, nag-grow ka, gumagaling ka, yun doon ako may concern. Pero kung wala ka nang napapasok, hindi ka na kumikita, hindi ka pa natututo, hindi ka pa nag-i-improve, yun na yung hindi tama. Nagigets yung point ko? Sa atin, okay lang na hindi ka. Bakit? Kasi, meron talagang magaling kahit bago, meron talagang mahina pumikap. Pero it doesn't mean na mahina pumikap, yung level ng understanding niya, hindi na yan magkakaresulta.
Hindi naman porke na mahina ka umintindi, hindi ka magiging successful dito sa Live Good. May time. Bakit mentor? Bakit po naman meron dito bago pa lang new blood, pero bakit kumita na siya agad? Bakit nag-rank up na siya agad? Kasi baka yun baka may value yun. Baka manager yun. Baka abogado yun. Baka doktor yan. May value na. Yan pa yung ituturo ko sa training. Pag may value ka, mabilis ka magkaroon ng resulta. Ikaw ba naman abogado? Paano kung ordinary tao ka lang, factory worker ka, like me, tapos new blood ka? O yung value mo, wala pa. Tama, mali? So again, uulitin ko, dalawa lang. Etong hindi kumikita ang member. Pangalawa, hindi educate ng tama. Hindi lumalalim sa business. Kaya nagkukwit. Nagigets nyo? Pero pag alin dito, halimbawa, kumikita, hindi magkukwit yan. Pangalawa, hindi kumikita pero lumalalim, gumagaling. Natututunan niya na wala talagang ibang negosyo kundi yung perfect leverage, kundi Live Good lang networking lang Kasi kung magtatayo ka ng traditional business, alam mo yung ganong understanding, believe me, kahit 3 buwan, 6 na buwan, pag lumalim yan, hindi kumita, hindi magkukwit yan. Dito tayo magpo-focus. Ito yung hindi tinuturo ng mga ibang coaches. Guys, uulitin ko po, ang Live Good, long term to. Hindi ito yung 1 year, 3 years magsasara. We make sure na kahit 29 tayo dito o 30 tayo, we make sure itong 30 na to, kung ano yung alam ko, ano yung skills ko, may ipapasa ko sa inyong lahat. At kapag lahat tayo general, 30. Guys, meron tayong dalawa. Meron tayong dalawang leader o member ng Live Good. Yung una, mabilis. Ito yung sinasabi ko na speed. Maraming napapasali. Sige, dami napapasali. 1 month lang, gold na. 3 months lang, platinum na. Pero walang duplication. Hindi natuturuan ng tamang skills. Puro pay in, puro pay in, puro pay in. Alam mo, magkakaroon yun ng attrition guys, ang attrition normal. Hindi natin maiwasan yan. Pero we can prevent yung attrition. After 6 months, 5 na lang sila ulit. Yung isang leader naman, isang member ng Live Good, eto mabagal. Meron isa, after 1 month, 3 lang sila. After 2 months, 5 lang sila. After 6 months, ilan sila? 30 lang sila. Pero guys, yung nawawala pa, ilan-ilan lang. Pero yung 20 na to, yung 30 na to, gumagaling, gumagaling, gumagaling. After 1 to 2 years, itong 30 na to magiging 5,000, 3,000. At solid. Ang network marketing is all about duplication. Hindi puro pera, 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 pera. Kasi kapag puro pera, pera ang lang dito, walang tamang sistema, wala guys. Pagdating ng 6 months, ikaw pa din magaling. After 1 year, ikaw pa din magaling. It's not all about us. It's all about our member. Dapat sila maging magaling. Dapat sila yung alam mo yon. Kasi pag sila magaling, pag sila natuto, matik yung goals natin, makukuha natin. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga ni Zig Zig, people get what they want. You get what you want. Tulungan mo yung mga tao mo makuha yung goal nila, pangarap nila, at after nun, ang tanong, meron bang sistema na tinutulungan mo yung downline mo? Ayun lang. Tama? So again, pangalawa, make-up plan. So dito sa make-up plan na to, magkakaroon tayo ng mga training like paano ba yung tamang posting. May nakita ba kayo na Live Good, puro Live Good ng pinopost?
Sa social media, sa Facebook. Oh, parang ulam yan eh, parang ulam. Pag araw-araw ulam mo adobo, tanong, mananawa ka? Magsasawa ka ba? Yes. Same din sa social media. Ituturo ko sa inyo na wag lang puro live good ang posting. Hello, hindi lang puro pera lang yung market mo sa Facebook, sa mga friends mo. Hindi lahat yan gusto ng pera. Yung iba dyan may pera pero walang time freedom sa family nila. Yung iba dyan may pera pero, di ba? Ibig sabihin, ituturo ko sa Zoom, ano ba yung tamang posting? Dapat nagpo-post ka ng family, ng business, ng ginagawa style, mga quote, iba-ibang posting para hindi manawa, hindi magsawa yung followers mo. Tinuturo ba yon? Hindi. Kasi kung puro live good, live good. O, pangalawa, ituturo ko sa inyo yung algorithm. Ito, advanced training to, pero libre ko lang ituturo sa module. Ano ba yung algorithm? Bakit yung mga nagla-like ng post mo? Ilan lang. Bakit walang nag-i-inquire sa'yo? Bakit? Kasi ang algorithm sa Facebook, kung sino yung mga lagi mong nakaka-chat, kung madalas nagko-comment, pansin mo. Ito pa, algorithm. Di ba pagka pumunta ka sa Facebook mo, meron ka nakitang isang video, for example, negative. Tapos pinanood mo. Tapos binak mo yung Facebook mo. Then nag-in ka ulit. Then scroll mo yung newsfeed mo. Di ba nakikita mo kung ano yung nakita mo? Puro negative na. Ay tawag dun algorithm. Kung anong madalas na nakikita mo, gusto mo pinapanood mo, yun ang binibigay sa ng Facebook. Tawag dun algorithm. O bakit yung nakikita mo mga post sa sa Facebook mo, yung madalas mo nakaka-chat? Tama mali? Bakit yung mga nakikita mo sa Facebook mo, yung madalas, yung mga live good member lang din? Tama mali? Bakit yung pag newsfeed ko, bakit puro live good? Bakit puro live good? Napansin nyo yun guys? Bakit puro live good post sa newsfeed nyo? O, ibig sabihin, pag nag-post ka, puro live good din yung makakakita ng post mo. Tama mali? Bakit? Kasi sila yung madalas mong nakaka-convo mo, sila yung madalas na nagko-comment ka sa mga post. Eto tanong ngayon, anong kwenta ng post mo kung sila din yung nakakakita ng post mo? Kaya ka lang naman nag-post para makakuha ng target market mo eh, tama mali? Kaya ka lang naman nag-post ng live good para may mag-comment sa'yo, may mag-inquire ng live good. Tama ba? Tama mali? O anong purpose ng post mo kung walang nakakitang hindi pa member ng live good? Yan, anong tawag dyan? Algorithm. Iti-train ko din yan sa mo. Nagigets nyo? Ito pa. Lahat ng mga member na mapapasali nyo, okay, listen to this ha. Lahat ng mga bago, hindi muna natin sila papag-invite. Huwag mo na mag-invite, huwag ka magmadali. Tuturuan ka muna namin ng mga basic skills. Bago ka mag-invite, dapat alam mo kung ano yung itatanong sa'yo ng ini-invite mo at paano mo sasagutin. Tama mali? Yung unang sinabi ko kanina, pag nag-invite ka, oh, Lance, ano yan? Baka networking yan ha? Eh Lance, ano yan? May ilalabas bang pera dyan? Uy Lance, ayoko na ng ganyan. Baka alam mo yan, pyramiding yan. Eh Lance, ganito yan. Ay, okay ba kayo? Okay ba yung signal? Yan. Ibig sabihin, pag may bagong pay-in, wag mo na, o mag-invite ka, pizza, mag-invite ka na ng tatlo ah. Oh, Nay, sino pa dito? O Nestor, mag-invite ka na ng tatlo ah.
Eto pa. Oh, Ryan. Ronilyn, mag-invite ka na ng 3. Isend mo yung link mo. Isend mo kay ganito, isend mo kay ganyan. Sige, isend to all mo na. Power. O tapos, puro sin mode. Natatawa yung iba, oh. Huwag magmadali makarecruit. Again, naulitin ko, tamang prospect sana, right market sana, pero dahil gigil ka, atad ka mag-rank up, atad ka kumita, nasayang tuloy yung prospect mo. Nasunog tuloy yung market mo. Pag bagong member, guys, ito pag bagong member, bawal mag-post ng live good muna. Eh, mentor, bakit? Bakit bawal mag-post ng live good? Kasi yun yung turo ng mga coach ko. Sinusunog mo market mo eh. Eh, paano pag tinanong sa'yo ng prospect mo, ano yung live good? Alam mo ba, anong isasagot mo na? O sige nga, o yun yung pinapost mo, friend, ano yung live good na yon? Di ba networking din yon? O sige, anong isasagot mo? O wala. Bago ka mag-post ng live good, pag bago member ka, again, sa mga nag-post na dito, okay lang yon, okay lang. Pero ituturo natin sa mga bagong member, wag muna mag-post ng live good. Saka na mag-post pag alam na niya yung mga objection na may encounter niya. Nagigets niyo yung point ko? O, nasa module din yan. Tama? Eh, mentor, ano yung mga ipopost? Mag-post ka lang ng curiosity. Pag bago member ka, nasa ongoing module ka, training ka, mag-post ka lang ng mga hindi mo ginagawa before, ginagawa mo na ngayon. Basta mag-post ka na ng mga something curiosity, tapos magsimula ka ng mag-prospect list, magsimula ka ng maglista ng mga warm market, cold market. Yun muna ang gagawin mo habang nasa training ka. Huwag kang magmadaling mag-recruit. Pambihira. Mali yan eh. Sinisira mo market mo pag gano'n eh. Tama, mali. Darating tayo dyan. Mare-recruit mo din yan. Ang iniingatan natin dito, huwag masira yung market mo kasi sayang. Ang network market, again, sometimes direction is better than speed. Marami akong kakilala na lahat ng kakilala sinendan ng link ng Libot. Eh, ni isa walang na-set na schedule, ni isa walang pay-in. Eh, mentor, coach, sinend ko naman yung script eh. Guys, walang perfect script. Yes, may ituturo akong script sa inyo paano mag-invite. Ituturo ko yung script na yon. Pero walang perfect script. Ituturo ko yung essence, yung sense na bakit mo siya ini-invite. Ano yung needs niya? Iba ang needs ng OFW, ng estudyante, ng nagwo-work, ng tambay. At yung script na gagamitin mo sa pag-i-invite, nakaakma dun sa needs ng tao. Dapat alam mo muna yung needs. Paano mo malalaman yung simpleng, kahit wala nang mahabang form? Alamin mo lang background niya. Anong background niyan? O doktor, engineer, tambay, OFW. Hindi mo tinatanong yung needs niya, pero alam mo na yung needs niya. Bakit? Tuturo ko yan. O dito, sample na lang. Ito sinasample ko kayo ng mga skills O, halimbawa, OFW. Paano re-recruit yan? Ano yung needs? Number 1. Ano yung wants? Siyempre, number 1, OFW gusto mag-for good sa Pilipinas. Gusto, makauwi ng Pilipinas. Gusto makaipon. Di ba? O, dahil nakita mo na yung needs, nakita mo na yung wants, yung script na gagamitin mo, nakaakma sa kanya. O, halimbawa, Mr. Prospect, halimbawa, nagkaroon na kayo ng conversation, tinuro ko na. Tapos, isisingit mo yung possible na script na pwede mong gamitin. O nga pala, Mr. Prospect, gamitin mo yung third person approach para yung value mo nandun pa din. Like for example, Mr. Prospect, anyway, meron kasi akong ginagawa ngayon na para sa mga OFW. OFW yung kausap mo
Mr. Prospect, baka, yan, baka may kakilala ka na nag-work ng ibang bansa, ng OFW na gusto na makapag-for good ng Pilipinas, na gusto makaipon habang nasa ibang bansa, at gusto nang makasama yung pamilya sa Pilipinas. Bakit? Kasi meron kaming ginagawang online business na nakatulong sa mga OFW na nakaipon at nakatulong sa mga ibang OFW na nakapag-for good na sa Pilipinas. Mr. Prospect, okay lang ba i-refer mo sa akin, sa amin, para matulungan namin sila? Kasi sa company namin, sa online business namin, meron na kaming mga natulungan. Ano? Di ba? Ibig sabihin, yung script na ginamit mo, tamang-tama dun sa kausap mo. O anong possible na isasagot niya? Yes or no lang naman yan. At least, alam mo yung script. Tapos sa pinakadulo, Mr. Prospect, kung wala, okay lang naman. So anyway, tapos hintayin mo yung reply niya. Di ba? Hintayin mo yung reply niya kung anong i-reply niya. So ituturo ko yan. Pag ginawa nyo to, mag-improve kayo. Hindi kasi tinuturo to eh. Puro pay in. Again, sample lang yan ha. Okay, patapos na tayo dito sa ano. I-fast forward na natin. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung laman ng module natin. At step by step yan. Okay? So, pangatlo, so ito yung make-up plan. Mag-a-attend siya ng training. Mag-spend siya ng 1 hour to 3 hours per day. Okay? Tapos magkakaroon tayo ng monitoring dyan. Meron kayong gagawin. Hindi pwedeng wala kayong gagawin. Paano kung malalaman na ginagawa niyo yung tinuturo sa module? Okay? Pangatlo, guys, eto. Pag may plano ka na, pangatlo, work your plan. Yun yung pangatlo. Okay, share screen natin. Guys, hindi ako galit ha. Talagang ganito lang ako. Mataas ang boses. 'Di ba? Energetic. Yan. Pangatlo, work your plan. Dyan na pumapasok yung take action. May goal ka na, may plano ka na, pero kung hindi ka nagtitake ng action, hindi mo ginagawa, walang kwenta lahat ng ginawa nating plano. After ng work your plan, pang-apat, stick to your plan. Ano yung stick to your plan? Diyan mo may encounter na yung rejection, madi-discourage ka na, mag-fail ka na dyan, manenegative ka na dyan. Okay? Pag na-encounter mo yan, anong gagawin mo? Stick to your plan. Babalik ka sa plano mo. Pag nare-reject ka, babalik ka sa plano mo. Pag nadi-discourage ka, anong plano ulit? Mag-attend ng training, asahin yung skills, mag-attend ng meeting, mag-attend ng Zoom, mag-attend ng training. At kapag na-encounter mo na lahat yan, stick ka lang dyan. Stick to your plan, stick to your plan, stick to your plan. Bakit? Bakit kailangan mong ituloy? Bakit? Ayun no, isang akbang na lang, success na Eto guys, 5 steps to success. Napaka-basic lang niya. At makikita mo dito kung nasaan ka na. At bawat steps, may mga categorize yan. Sinimplihan ko lang para hindi masyadong, alam mo yan na magulo, mahirap i-duplicate. Okay? Sige nga, type number 1 kung na-excite ka dito sa module natin. Type number 1 muna. Guys, ang network marketing, hindi to one night success. Again, ulitin ko kung mainip. Kaya naman may mga naiinip. Bakit may mga
naghahanap ng result, ilang buwan na sila kasi mali yung information na nalagay sa kanila. Na sinabi na 3 months, yaman ka. After 1 year, mag-100,000 ka per month. Yun yung mga maling information. Possible hindi siya mali kung na-explain mo ng maayos. Again, uulitin ko, pag ikaw natuto, pag ikaw gumaling, pag ikaw natutunan mo yung mga basic skills, promise, kahit ayaw mo mag-rank up, magra-rank up ka. Kahit ayaw mo mag 1 million, mag 1 million income ka. Pero, kung gusto mo ng 1 million income, gusto mo mag-rank up ng mataas, gusto mo magkaroon ng passive income dito, katulad namin, pero hindi ka gumaling, hindi mo na natutunan yung negosyo, sa tingin mo, makukuha mo ba yan? Tama, mali. Hindi mo makukuha yan. So, yun yung gusto kong i-explain sa inyo. So, sino dito yung ready na sa module? Sige, type 1. Kung excited ka na ano na, excited na ako matuto mentor yung mga module na yan. Sige, type number 1. Okay, salamat sa mga nag-type. Guys, ito since nakita na ninyo kung ano yung module natin, nailatag ko na sa inyo ng briefing, ito gagawin nyo ngayon. Okay? Guys, excited ba talaga kayo? Sige nga, type number 1 ulit. Mukhang yung iba, bakit nakasimangot? May excited bang nakasimangot? Di ba? Yan. Ang goal natin dito is matuto ka. Matapos mo tong module na to, gumaling ka. Kasi kahit yun ang goal mo, gusto mong magkaya mo ng 7 months, pag simpleng ABC rules, hindi mo alam yung gagawin mo, paano ma-prospect, paano mag-invite, kahit 2 years na go for diamond yan, hindi mo makukuha yan. Kahit go for 2 years diamond yan, hindi mo makukuha yan pag hindi ka gumaling. Real talk tayo. No, the basic lang talaga muna, coach. Yun, sabi ni Doc Chris. No, the basic talaga muna, coach, kasi long-term itong system. Tama, Doc. Thank you po sa inyo. Di ba? Bachelor of Millionaire, sabi ni Coach Fitch. Guys, yung training na gagawin ko, hindi sa masalimuot, basic lang. Gaya ng binigay kong script sa inyo kanina. Okay ba yon? So ngayon, ganito. Gagawa tayo ng GC. Gagawa tayo ng GC. Doesn't matter. Marami akong mga team dito, wala dito. Okay lang yun. Hindi ko question yung sistema nila. Kung ano yung effective nila, go sila doon. Kung saan sila, push sila doon. Ako, concern ako na nakita ko ito yung problem. Nakita ko ito yung bakit maraming mga attrition. Sobrang attrition. Okay, again, ulitin ko, okay yung attrition. Hindi mawawala yan sa business natin. Pero kayang i-lessen yan. Nakita ko yung kulang, walang duplication, puro pain. Yung iba, nagmamadali. Napag-usapan namin nila ng mga core yan dito sa natin sa Zoom. Thank you, coach, sa heart mo. Ituro mo. Salamat po, Doc. Magkakaroon tayo ng bagong GC at i-add natin lahat ng mga nakapanood nito para makita nila ano yung laman netong natin module. Kung meron kayong mga downline na hindi na nakapag-attend, isi-save ko tong record na to at ipapanood nyo muna sa kanila. Malinaw ba yun? Hindi pwedeng add agad ng GC. Hindi pwede. Okay? Magkakaroon tayo ng again ng GC, lahat doon. Then meron tayong siguro possible lang 3 times a week na module. Okay ba 'yon?
Magsisend ako ng schedule natin. Possible, hindi Monday yan kasi Monday training tayo ng DMW. Possible ano yan, Wednesday, Friday, and Sunday. 3 times a week ang training natin. Okay? Magsisend ako ng schedule natin sa GC. Yung every Monday, meron tayong drop everything tayo, DMW. Tapos yung mga bago, wag muna silang mag-recruit. Mag-a-attend lang muna sila ng Tuesday, Thursday, and Saturday na presentation. Yun muna ang goal nila. Mag-observe lang sila. Pakinggan nila magkano yung referral, magkano yung ganito. Attend lang sila habang ongoing sila sa training. Okay ba yon? Huwag mo na magmadali mag-recruit kasi meron tayong ipapagawa sa kanila. Kailangan muna sila, again, ulitin ko, dapat meron sila munang nakaredy na muna yung prospect list nila, marunong na muna silang mag-handling objection, etc. etc. bago sila mag-start mag-recruit. Para hindi sayang. Okay ba yon, guys? Okay? Magkakaroon tayo ng GC, lahat kayo i-add ko. At sa GC na to, yung mga nandito sa Zoom, i-send nyo sa kanila yung GC, i-add nyo sila. Okay? And mentor, paano naman kapag kami bagong pay-in na? Oh, meron tayong susundan. Kailangan niya mag-attend muna ng module 1. Yung mindset training. Bago siya makapag-add sa GC. Kasi pag may bagong pay-in ka, dapat may gagawin na siya. Alam niya na yung gagawin niya. Hindi pwede yung pagka-pay-in niya, pay-in ko si Pitts. Anong next? Hindi, dapat pag may pay-in ka na, may plano ka na sa kanya. Anong plano mo sa kanya? Tama, mali. Okay ba yon? Yung pagka-pay-in pa lang, may plano ka na. Na first step, pag-a-attend ng mind setting. Second, tuturuan natin mag-goal set. Third, di ba okay yung ganon? Hindi yung pagka-pay-in. Wala na, bahala ka na dyan. Kumita na ako ng $25. Hanap ulit ako ng pay-in ko. Di ba? Tapos ito yung magiging commitment nyo dito sa module na to. Again hindi lahat. Hindi to pilitan. Kung meron kang, halimbawa meron ako member dito kung meron ako member dito, may upline ka na may sistema. Okay, halimbawa lang may upline ka na wala dito, meron silang sistema. Kung meron silang sistema, i-follow mo yung system nila kung sa tingin mo effective yon. Kasi baka magko-conflict mentor, yung upline ko meron silang ganito may sariling Zoom, may ganito. Walang masama, walang problema doon. May follow mo doon ka. Walang masama. Ako, yung mga willing na mag-attend dito sa module na to, na gusto talagang ma-develop yung sarili nila at magka-resulta, sila lang yung welcome. Okay? Like yung mga dito, meron dito na nakikinig, na may upline ka na malaki yung team. So pwede ka naman mag-attend dun sa dun sa training niya. Walang masama doon. Effective naman 'yun. Okay? Kasi baka magka-isipin mo magka-conflict. O pwede ka mag-attend doon, pwede ka mag-attend dito. Depende kung kaya ng time mo. So anyway, di ako makapag-follow. Ito yung tingin ko sa inyo. Sabi ni Doc, agree, dapat may plano tayo para sa kanila, para ma-build trust sa atin. Dito ako mag-follow. Ito yung tingin ko na same sa values ko. Yun, thank you po, Doc. Grabe, no? Yan, guys, doktor yan. Doktor yan, silver coach natin sa team. Doktor, pero tingnan nyo po yung attitude niya. Doktor, pero she willing na, makinig. Willing siyang mag-adapt ng doktor na, guys. Attitude. Diba? So, thank you, Doc. Guys, ang commitment nyo dito, again, meron tayong gagawin dito. Again, pag walang action, walang result, may gagawin tayo dito.
every night, okay, yung 1 to 3 hours na inihingi ko sa inyo, dapat nakakomit dito yan. Kasi kung hindi ka willing na magbigay ng 1 to 3 hours dito, consistent, ng isang taon, wag na 3 months, isang taon lang, hihingin ko lang sa'yo 1 to 3 hours ng itong buong taon na to. Kung hindi mo kaya, okay lang din. Doon sa free time mo, doon ka lang mag-attend. So guys, 1 to 3 hours, ano bang oras yan, mentor? At least 8 p.m. tayo. Start ng 8 p.m. Okay? Guys, walang negosyo na hindi mo bibigyan ng time tapos mag-grow. Walang ganun. May alam ka bang negosyo na hindi mo bibigyan ng 1 to 3 hours per day, yayaman ka after 1 year? Ano yan? Investment ba yan? Ano yan? Scam ba yan? Tanggapin na natin, walang negosyo na hindi mo bibigyan ng effort, ng time, walang ganun. Kung yun ang tingin mo, huwag ka na mag-live good, sorry ah. Walang negosyo na legit na hindi mo bibigyan ng time, effort, tapos magiging successful yung negosyo mo. Walang ganun. Gusto ko ma-enlighten kayo. Gusto ko ma-educate kayo. Hindi para magbulahan tayo. Okay? So, starting ng 8 p.m. hanggang 10 p.m. Bakit 2 hours, mentor? Hindi lahat 2 hours. Kasi meron tayong training na 1 hour lang. Hindi aabot ng 3 oras, 2 oras. At yung training natin, guys, naka-focus lang dun sa concept na, halimbawa, ang target lang natin is more on prospecting and inviting. Doon lang tayo sa dalawa na to. Halimbawa, ang target natin is ABC role. Yun lang muna tayo. Wala mo nang ABC role na, tapos prospecting pa, tapos handing objection pa. Ano yun? Kaya mo i-memorize lahat yun? One step at a time lang tayo. Pag ABC role, talagang ipapaliwanag ko ano ba yung ABC role, paano mo ba siya gagawin. At mag-actual tayo dito. For example, ito o halimbawa si Glendon. Glendon, thank you sa time mo, thank you sa effort mo. Kahit nagwo-work ka, di ko alam saan ka papunta, pero naglilis, nakikinig ka. Yan ang attitude. Yan ang gusto ko talaga. Si Lance na, ongoing na yung ABC role. For example, tapos na yung talk. Halimbawa lang, hi Glendon. Guys, ito after ng presentation, pag may guest ka, meron tayong training, dapat ina-update mo yung coach mo. Anyway, ituturo ko naman yan. Pag may prospect ka o may guest ka sa DMW, dapat alam ng coach mo yan. Dapat alam namin bakit tutulungan namin ikaw mag-close ng deal. Habang hindi ka pa marunong mag-close ng deal, ang kailangan mo lang gawin is i-master mo yung ABC rule. Galingan mo lang doon. Yun lang yung pinaka-assignment mo. Okay, balik tayo doon sa halimbawa, training to. ABC rule lang tayo. Doon lang iikot. O halimbawa, 3 lang kami. Ni Lance, ni Glendon, tapos ako. Kasi direct ko si Lance. Ako yung direct sponsor niya. Ako yung coach niya. Okay? So, halimbawa, hi Glendon, thank you sa time. Pero bago yun, siyempre, si Lance, i-update niya ako na, coach, meron akong guest ngayon sa DMW. Dapat hindi rush, Dapat, guys, 1 day pa lang, i-update mo na coach mo. Ituturo ko naman yan. Ano lang naman to idea. Halimbawa, Coach Nicolene, mentor, may guest ako. Bukas, nag-guest siya. Para at least ready ka lang. Ina-update mo yung coach mo para ready siya. At tapos pag nakapag-attend ng halimbawa ng BMW presentation, coach, nasa GC po yung nasa Zoom po yung guest ko nakapag-attend. Yun. Tapos sasabihin mo sa prospect mo, alam mo na to. Mr. Prospect, Glendon, halimbawa, after ng presentation, video call tayo. Kasama ko yung coach ko para kung may mga question ka, tutulungan ka namin. Don't worry, wala tong commitment. Don't worry, Glendon. Mabilis lang naman to. 3 minutes lang. Okay, don't worry, Glendon. 2 minutes lang naman. 2 minutes. Sabihin mo 2 minutes, pag 5 minutes, 10 minutes. Kasi pag
sinabi mong 2 minutes lang, pakilala lang kita, o tignan ko lang ano yung mga objection mo, mag-yes yan. O tapos, eto na ngayon, may guest na si ano, papasok na kami sa video call. O tapos ngayon, bago ako magsasalita, aware na si Lance, iibisi na ako. O Glendon, una sa lahat, maraming salamat sa time kasi nakapag-attend ka ng Zoom. So anyway, Glendon, ano lang, gusto ko lang pakilala sa iyo ng mabilis itong coach ko. Na ito yung nag-guide sa akin na sobrang, alam mo yun, napakabait niya, napakaganito. Yun na, ABC roll na. So ito Glendon, si Mentor Nicolene Perez. So Mentor, ito po si Glendon, yung guest ko. Tapos yun na yun, i-stop lang si member, si Lance, stop lang siya. Mag-observe lang siya paano ko i-close deal yung member. Yung guest niya, I mean. Like, hi Glendon, kumusta ka nung work mo? Ganun. Glendon, meron ka bang question about dun sa napakinggan mo sa Zoom? May pumipigil ba sa'yo para mag-join ka o para subukan mo to? Yan. Yung coach tutulong sa member na mag-close ng deal. Nagigets nyo, naka-pattern tayo? Sino yung tutulong para sa member mag-close ng deal? Kami po, mga coach nyo. Hindi ka na matatakot mag-close ng deal. Kailangan mapalabas mo yung objection niya. Kasi nasa sales tayo kailangan ma-close deal mo siya Tapos ituturo ko din sa inyo yung follow-up, yung turo ni Mentor Eric Worre. Paano yung proper ng follow-up? Dapat ba araw-araw? Dapat ba puro business lang ba yung way ng follow-up? Ito pa yung problema sa way ng ibang follow-up Ito malupit. Yung iba hindi nagpa-follow up. Tama mali. After ma-invite sa Zoom, wala na, never na nag-follow up yung guest. Tama mali. Never na pinalo. Bakit? Hindi nilista ng prospect list Nakaseparate yung listahan mo ng prospect list mo na nag-attend na ng Zoom sa hindi pa. Tapos ang follow-up, hindi lang puro pera. Okay lang ka mag-join. Glendon, okay lang ka mag-join, Luwen. Hindi ganun ang follow-up. Ang pagpo-follow up, yung simpleng, hi Lance, kumusta araw mo? Yung pagpo-follow up, guys, sendan mo ng quote. Halimbawa, morning. Sendan mo ng quote na makaka-positive ng morning niya, yung start your day with a gratitude, with ganito, ganyan. Isisend mo sa kanya, way ng follow-up yun. Hindi araw-araw, every 2 days, every 3 days. Bakit? Kasi alam natin na hindi naman porke hindi yan nag-join, hindi yan para sa live good. Kasi baka mali yung timing mo lang. Na-excite ba kayo sa ano natin? Na-excite ba kayo sa binibigay ko ng idea sa inyo? Kung pwede lang sana ilatag ko na lahat Pero hindi pwede Hindi naman tayo computer, hindi naman tayo USB. Pagkasaksak mo, andun na lahat Super exciting, coach. Guys, ano tayo to monitoring tayo dito Monday, DMW tayo, 8 p.m. to 9:30 or 9 o'clock. Dapat maka-attend ka doon. Tuesday, meron tayong presentation, mag-attend ka rin doon. Makinig ka lang. Huwag ka manawang mag-attend. Kasi sa kakapakinig mo na may parang kanta, guys. Ang isang kanta, pag lagi mong napapakinggan, kahit hindi mo minememorize yan, mamememorize mo. Tama, mali. Yung unang pakinggan mo, hindi mo alam, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pero pang-5, sinasabayin mo na yung kanta, Yung tipong pagkarinig mo, yung kaya mo nang sabayan. Tama, mali. Same sa presentation. Bakit kailangan mo mag-attend? Kasi sa kaka-attend mo ng 2 months, araw-araw, baka kahit walang slide, alam mo nang i-explain yung slide. Kaya mo nang mag-explain, mag-complan kahit walang slide. Bakit? Kasi araw-araw mong pinapakinggan. Yun ang purpose bakit kailangan mo mag-attend ng araw-araw ng Zoom. Bakit nakakommit ka? Pag in-add ko kayo sa GC, eto pinaka number 1 rule natin. Pinaka number 1 rule natin, bawal ang scene mode. Okay ba yon?
Guys, hindi mabigat ang pinapagawa ko, hindi mabigat ang papagawa ko sa inyo, promise. Magaan to. Again, gusto ko light lang. Sabi nga ni Mentor LPG, ni Mentor, dapat light lang, magaan. Bakit kailangan mo na bawal ang sin? Kasi pag nagkaroon ka ng sariling GC mo, sariling team mo, o anong mararamdaman mo pag lahat puro sin? Ikaw lang yung maingay. Sige nga. Walang apoy, walang Guys, itong simpleng pinapagawa ko, parang tinuturuan ko na kayo paano magkaroon ng sa maliit na disiplina, pagkakaroon ng disiplina. Kasi kung sa maliit na papagawa ng coach mo, yung disiplina hindi mo kayang gawin, forget about maging successful. Forget about na kumita ka ng 1 million dito sa Live Good. Kasi simpleng pinapagawa lang ng coach, hindi mo magawa. Tama, mali? Okay? Una, pag inad kayo sa GC, bawal ang sin mode. At least, hindi naman yung ngayon, nag-comment ka, mamaya, pag may nag-chat, mag-comment ka, hindi naman ganon. At least, di ba, hindi matapos ang isang buong araw na sin mode ka lang. Kasi may nagsisend, may nag-good morning, may mga nag-afternoon, may magsisend ng quote, may magsisend ng ganito. At least nag-comment ka sa isang comment ng isang member doon. Yung simpleng nag-good morning ka lang, tapos, okay na yun, at least nag-comment ka, hindi ka sin mode. Ngayon, kung kaya mo pa, halimbawa may nag-send ng ng link, ng photos na positive, edi kung kaya mo pang mag-comment na I agree. Yes, tama coach. So mamaya meron kayong question pagkatapos nito. Meron kayong siguro mga question, tanong nyo dito sa chat box para bago tayo matapos, nasagot natin. So anyway, patapos naman na tayo. Bawal ang sin mode. At least nagko-comment ka sa chat box. Okay? Pangalawang rules natin, bawal mag-post ng negative nang walang kinalaman sa Live Good. Lahat positive. Kasi negosyo to eh. Mas gusto ko yung more on teaching ako. More on gusto ko maduplicate yung member. Kasi naniniwala ako, ang isang member, ang tingin ko dyan, agila. Kapag naturuan ko yan, gumaling yan, ang isang member na yan, kaya akong bigyan ng 1,000 member. Tama, mali? Ang tingin ko sa isang member, 1,000 na agad-agad. Kaya ang isang member, aalagaan ko talaga yan. Tututukan ko talaga yan. Bakit? Sabi nga eh, kahit, di ba, nagpe-pray tayo nagpe-pray tayo kay Lord. Lord, pengi po naman ng agila. Lord, pengi naman po ng milyon, pengi naman po, mag-diamond ako, mag-platinum ako. Guys, ititest ka ni Lord sa isang tao muna. Ititest ka muna, bibigyan ka niya muna ng isang tao. Tanong, kaya mo ba tong turuan ng simpleng... Kasi kung ang isang tao, 2 tao, hindi mo kayang i-handle, o paano ka pa bibigyan ng 10, 50, 100, 1,000? Tama, may point ba? Tama? So, well, anyway, bawal ang negative sa mga post. Again, kahit ang mag-guide sa'yo, ang magturo sa'yo, si Mentor Eric Worre, si Mentor Tony Robbins, yung mga sikat na successful, kung hindi mo kayang i-apply yung pinapagawa ng coach mo, forget about maging successful. Uulitin ko, kahit sinong pinakamagaling na coach, mentor ang magturo sa'yo, pag hindi ka magiging honest sa sarili mo, wala. Hindi ka magiging successful kasi hindi ka tapat sa sarili mo eh. Pag wala na yung mentor mo, wala na yung coach mo, hindi mo na ginagawa yung pinapagawa niya. Dapat, kahit hindi mo kausap yung mentor mo, kung ano yung pinapagawa niya, gawin mo, maging tapat ka sa sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw lang naman, yung kalaban mo yung sarili mo.
Kahit tutukan ka pa ni Tim Miller, ni CEO, pag hindi mo gagawin yung pinapagawa niya, walang mag-change. Tama, mali? Guys, itong gawin nyo. Ngayon pa lang, kumuha kayo ng notebook, yung wala pang laman, okay ba yon? Kuha kayo ng notebook, na itong notebook na nyo, itong notebook na to, i-treasure nyo to. Ang mindset nyo sa notebook na to is, ito yung kayamanan nyo. Maliwanag ba yon? Ang notebook na to, na nakukunin nyo, ito yung magpapayaman sa inyo. Malinaw ba tayo doon? Nasa iyo kung anong gusto mong notebook na bilhin mo. Pwedeng worth 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos. It's up to you. Basta walang nakasulat, ano siya, malinaw siya. Okay ba yon? Isulat mo lang muna lahat ng mga warm market mo. Yun ang assignment mo. Isulat mo lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, dati mong katrabaho, kaklase mo, kaibigan mo sa ganitong bansa. Isulat mo lang. Yun ang assignment mo. Tanggalin mo muna yung sa isip mo yung magja-judge ka, yung ay baka mayaman na to. Basta lahat ng alam mong pangalan, yun na lang. Lahat ng alam mong pangalan, sa mind mo, isulat mo lang. Wala kang ibang gagawin ng 30 minutes. O sige, wag na 30 minutes, masyadong mahaba naman yan eh. 10 minutes na lang. Para after 1 week, naka-ready na yung 100 mong prospect, yung 50 mong prospect. Okay ba yun? Guys, ulitin ko, huwag ka masyadong mag-judgmental. Yung tipong sinusulat mo pa lang, ay, doktor to, hindi niya na to kailangan ng ganito. Ay, doktor to, hindi ko to kayang ma-invite. Ay, mayaman to, hindi ko na to kaya. Huwag ganon, huwag mo nang too much. Thinking muna yung procrastination. Huwag muna. Gawin mo muna yung pinapagawa ko, maglista ka lang muna. Gawin mo lang kung anong pinapagawa ng mentor, ng coach. Okay, patapos na tayo guys ha. After nitong Zoom natin, gagawa na ako ng GC, i-add ko kayo. Ito na yung pinaka-last guys, bago ako mag-ask ng question sa inyo. Pangalawa, pag may in-add kayo na member sa GC, lahat mag-welcome. Halimbawa, may biglang sinama si Coach MJ, Ate Vivian. So, let's welcome si ganito. Kahit hindi mo downline, mag-welcome ka. Welcome, Ate Vivian, sa Live Good Family. Oy, grabe, welcome. I'm so excited to meet you in a Zoom. Oy, welcome. Grabe, welcome. Ang dami nagwo-welcome. So, yung in-add mo ngayon, talagang wow. Welcoming pa lang, napakasarap na. Okay?